Ayan na po, naglalabasan na ang mga pangalan na kasangkot di umano dito sa maanumalyang flood control projects. Di umano pa rin naman po kasi. Dahil kahit na may mga nagsasabi dyan na mga whistleblowers daw o yung mga naglalabas ng pangalan ng mga personalidad na kasangkot dito sa anomalyang to, hanggat hindi po napapatunayan, mas magandang wag muna tayong mag-jump into conclusions. Kaya nga dapat mabuo na itong tinatatag ni President Bongbong Marcos na Independent Investigative Probe Body. Sabi pa niya, we will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron namang alam natin kung ano yung nangyari. At isa pang bagay dito na napakahalaga para sa akin, dahil ang lalim na ng problema. Dahil ang sinasabi ng iba, pinagpipilitan nila at gusto nilang i-pinpoint lang sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nagsimula lahat tong anomalyang ito. But digging deeper, ito po ay nagmula pa rin sa nakaraang administrasyon. At kung susuriin mabuti, way back pa kay President Pinoy. Pero siyempre, kailangan po natin ng ebidensya. Dahil kailangan po ng resibo. Ayon nga dito, resibo, hihilingin ni Lacson sa mga diskaya. Hirit ni bagong Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson matapos niyang igiit na dapat may resibo bago kasuhan ang mga nasa listahan ng mag-asawang diskaya. Pero ang problema niyan, alam niyo naman pag under the table, wala pong resibo. Dahil siyempre takot sila sa paper trail. Dahil pag nagka-bookingan nga naman, matitrace yung mga papeles kung sino ang tumanggap, kung sino ang pumirma, etc. etc. Kaya madalas po pag under the table walang resibo. So hindi kaya mahirapan ang magiging investigasyon dito sa mga taong sangkot di umano sa anomalyang ito. Ang problema kasi yan, kapag ito ay walang resibo or mga under the table yung dealings, napakadali pong gumawa ng kwento. Napakadaling magbintang. Kasi it will be between you and his or her word. Kailangan pangatawanan na lang. Sa panahon pong ito, I am sure, dun sa mga nagtatago or nag-sisinungaling dyan, meron pong tao sa likod nila. And in this case, ang tingin ng nakararaming Pilipino, merong tao sa likod ng mga diskaya para ilabas yung listahan nila na kung susuriing mabuti at meron niyang mga nag-fact check na yung ibang pangalan na nasa listahan, hindi pa daw kongresista nung time na yun. At parang gusto lang palabasin ng mga diskaya na nasa House of Representatives na andun daw ang mga sangkot sa anomalyang ito at pinalalabas na walang senador, na malinis ang Senado. Kaya nga hirit ni Senator Marcoleta, kaya daw siya inalis ay dahil in-expose daw niya itong Diskaya couple para magsabi ng totoo at ilabas yung listahan ng mga taong involved dito. Kaya lang, okay na sana pero napaghahalata na nagsisinungaling ang Diskaya couple. Tulad na lang nung listahan nila na may mga pangalan na hindi pa naman kongresista noong mga panahon na yun. So, paano mo pagkakatiwalaan itong mga diskayang ito na paghahalata tuloy na may pinagtatakpan at ayaw ilabas lahat ng impormasyon nitong diskaya couple. So, okay na sana ang ginawa ni Marcoleta, kaya lang yung witness niya o itong whistleblower niya, itong diskaya couple ay napaghahalatang nagsisinungaling lang. Panoorin po natin yung mga ilang videos kung saan nahahalata na hindi nagsasabi ng buong katotohanan itong mga diskaya. Flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. Siguro mga 2016 onwards. Wala po, hindi po kami nag-record kasi sumasali lang po kami sa bidding at nagpapadyaryo. So, Mr. Chair, 2016 onwards. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi?
Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi po kami, hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, mabablacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po. Question. Bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po, Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finilash po sa TV nung nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprogrammed po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you, if you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? So, paano natin paniniwalaan tong Diskaya couple kung napaghahalata naman na meron silang itinatago? Meron pa nga nagsabi dito nawawala daw yung listahan ng mga Diskaya nung panahon ng 2016 hanggang 2022. Para bang ang meron lang silang listahan ng transaksyon ay between 2022 hanggang 2025 panahon na ni President Bongbong Marcos. So meaning, malinis nung panahon ni Digong. Ano ba ang sinabi ni Sara Diskaya? Hindi ba doon sa hearing, sinabi niya kay Bato de la Rosa na nagsimula silang umangat o magkamal ng napakaraming proyekto sa DPWH panimula ng 2016 nung presidente na si Digong. Yun ang ayaw malaman ng mga senador na may pinagtatakpan. Sabi pa nga nitong si Senator Marcoleta, ibinunyag ni Senator Rodante Marcoleta na may natanggap siyang text na may lumapit na isang congressman sa abogado ng Diskaya kung saan sinabihan sila na dapat may pangalanan silang senador kundi ay makokontempt sila. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ngayong Martes, September 9, nakaladkad ang pangalan ni na Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada matapos idawit ni dating DPWH District Engineer Bryce Erickson Hernandez sa umano'y anomalya sa Flood Control Fund. So, lumabas ang pangalan ni Joel Villanueva at ni Jinggoy Estrada. Kaya nga natatakot itong si Bryce Erickson Hernandez. Huwag na daw siyang ibalik sa Senado dahil natatakot siya para sa kanyang buhay. Pwede po bang huwag niyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you
that you will be protected? Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance nyo bago ako magsalita. At kung totoong may lumapit na isang congressman sa abogado ng Diskaya, bakit hindi pangalanan ni Marcoleta kung sino yan? Tama na yung mga blind item. Hindi ito ang panahon ng blind item. Kung may alam kayong pangalan, isiwalat yun na agad para mabigyan ng pagkakataon yung taong inaakusahan kung totoong sila ay dawit o hindi. At narinig naman natin sa ilang interview ni Mr. Diskaya na wala siyang direct contact kay Martin Romualdez o kay Saldico. Kulang pong linawin, base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po, kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker, gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, So anong ibig sabihin? Narinig niya lang dahil wala siyang direct contact. Sabi nga niya, di ba? Parang usapang lasing. narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag may lasing na po akong kausap na na politiko. So paano siya makakasigurado na galing yan sa taas kay Romualdez at kay Saldico? Napakadali pong gumawa ng kwento at tulad ng sinabi ko, may mga taong handang bumayad ng kahit magkano para pagtakpan ang kanilang mga anomalya para hindi sila madawit at mapunta sa iba yung atensyon tulad na natutuklasan natin ngayon. Gustong sabihin ng Senado na walang may bahid kasalanan sa mga kapwa nila senador. Di ba sabi pa nga ni Bato de la Rosa, nasa House of Representatives ang korupsyon. Bakit daw yung Senate President ang pinalitan? Aba, hindi na problema ng Kamara yan. Kayo, yung mga kasamahan nyo, ang tanongin ninyo. Bakit nila kinudeta si Chis Escudero? Ibig sabihin, meron silang nakitang hindi na katanggap-tanggap. Kung nung una napapayag silang pirmahan yung pagka-archive ng impeachment case ni Sara Duterte at napapayag silang iboto muli si Chis Escudero matapos nung halalan, nag-iba na po ang lahat. Nag-iba na yung pananaw nila at paniniwala. Para sa kanila, dapat na rin palitan si Chis Escudero. So, kung may dapat sisihin si Bato de la Rosa, yung mga kapwa niya senador, yung mga nawalan ng tiwala sa Duterte Block, kasi sinasabi nga nila yan Duterte Block ang may hawak sa mga senador na to. O paano ngayon? Minority na lang sila. Nawala na sila ng power. Ang bilis nga naman ng karma, no? Ngayon, nasa taas ka, bukas lang, nasa ilalim ka na agad. Bakit nung 5 lang ang bumoto kay Tito Soto nun? Walang nagreklamo, walang nanisi. Ngayon natanggal si Chis Escudero, ang daming kumukuda. Tanungin kaya natin yung mga senador na nagpasyang wag nang maniwala sa Duterte Block. Nagpasyang tanggalin si Chis Escudero. Walang ibang pwedeng sisihin kundi kayo na rin. So kung gustong paniwalain ng mga senador natin na ang House of Representatives lang ang may mga taong involved dito, hindi po totoo yan. Tulad nga ng sinabi nitong si Bryce. Tandaan nyo, nung biniro ni Marcoleta si Jinggoy Estrada, nung sinabi ng isang resource person, o ni Diskaya ba yun, na wala daw sangkot ng mga senador. Ano ang sabi ni Marcoleta? Safe ka na, Jinggoy. Hindi kaya may alam si Marcoleta, kaya nagawa niyang biruin itong si Jinggoy Estrada? O ano ngayon? Kahapon lang, safe siya. Ngayon, kasangkot na agad siya dito sa anomalyang ito. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo.
si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Huwag na tayo magplastikan kung may mga kongresistang sangkot sa anomalyang to. Magpapaiwan ba ang Senado? Bago pa naglabasan ang mga pangalan sa House, lumabas na ang pangalan ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, ngayon ni Jinggoy Estrada, at sangkot din dyan si Bongo. So huwag magmalinis. Malalaman din natin yan pagdating ng independent investigative body. Dahil hindi titigil si President Bongbong Marcos. Dahil sabi niya, napakalalim. Oo, napakalalim na po talaga ng korupsyon, lalo na dito sa DPWH. At kung meron man dapat kasuhan, imbestigahan, or sipain kay kamag-anak yan ni PBBM or kaalyado or kakilala, gagawin po niya yan. Hindi po nagbibiro si President Bongbong Marcos. Siyempre, porque natira si Chis Escudero na Senate President, hindi papayag ang kalaban. Dapat pati si Martin Romualdez mapalitan sa pwesto, kaya yan ang ginagawa nila. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pwede mag-jump into conclusions, hindi tayo mga judges, tayo ay mere spectators. Nanonood lang tayo ng mga kaganapan sa ating paligid. At diyan pumapasok yung mga tao may mga baluktot ang pag-iisip. Guluhin natin ng gusto ito. Dapat ibato ang sisi sa kabila, huwag sa atin. Ganun ang ginagawa nila. Pero lalabas at lalabas po ang katotohanan. Siyempre, oras na ng pagdideny dahil ang mga pangalan nila ang nakataya dito. Ano ang pagtatanggol ni House Speaker Martin Romualdez? Sabi niya, the claim in the Diskaya couple's affidavit that my name was used for commissions is false, malicious, and nothing more than name dropping. Let me be clear. Wala akong kinalaman, wala akong pahintulot, at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. If anyone invoked my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila yon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat managot. Dahil tulad nga na sinabi ko sa inyo napakadaling pagbintangan si Martin Romualdez o si Saldico. Dahil sabi nga ni Diskaya, wala siyang direct contact sa dalawang taong ito. Pwede rin at posible na ginagamit ng mga taong gusto makakickback sa mga Diskaya ang pangalan ni Martin Romualdez. That is very possible. But then again, maganda itong naglabasan na yung mga pangalan at ang pagdideny nila para malaman natin kung totoong sila ay merong kinalaman dito. Pero, meron pong nag-fact check tungkol kay Martin Romualdez. Sabi po dito, Martin Romualdez, House Speaker, also in office since 2022. Romualdez's district did receive its share of national flood control projects as did hundreds of other districts. Yet, no project in Leyte has been shown to involve a Diskaya-owned contractor. The claim against him is solely that his name was used by others in demanding kickbacks, a second-hand assertion without material proof. As Speaker, he is a high-profile political target, which explains why his name would be dragged into a controversy of this scale. In absence of documented contracts or financial trails linking him to Diskaya firms, the allegation is best understood as politically convenient but unsupported. Pero sigurado, lahat po mariringgan natin ng politically motivated yan. Tulad ng pag-deny ni Saldico. Sabi niya, I vehemently deny all the baseless and irresponsible accusations made against me during the Senate hearing held today. These unsubstantial claims, which attempt to implicate me, are not only hearsay, but are politically motivated, designed to mislead the public
and deflects accountability. Sabi naman ng isa pang congressman na asawa ng celebrity si Maine Mendoza, hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Punta naman tayo sa mga senador. Dahil lumabas po ang pangalan ni Joel Villanueva at ni Jinggoy Estrada. Sabi ni Joel Villanueva, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol sa flood control projects sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at para po akong sirang plaka, wala po akong kinalaman sa flood control project. Sabi naman ni Jinggoy Estrada, hindi ko palalampasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag ng kathang isip at gawa-gawang salaysay. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Sir, dumaan kay, saan niya ay si District Engineer Alcantara? Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dininay niya yung kay Senator Joel, dininay din niya sa akin. Oh. So, meron po tayong dalawang whistleblower. Yung isa, si Mr. Diskaya, pinalalabas na ang mga kongresista ang mga kasangkot dito sa anomalya sa flood project. Ito naman si Bryce Hernandez, ang sinasabi niya na may mga senador na kasangkot dito sa anomalyang ito. Sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Pero meron pang isang kongresista ang pumalag. Sabi ni Representative Paulo Pulong Duterte, huwag niyong gamitin ang Davao at ang pamilya ko para lang ma-divert ang issue at malihis ang tunay na korupsyon. Uy, teka muna. So, ang ibig sabihin ni Pulong Duterte, malinis ang pamilya niya. Wala ni isa sa kanila ang sangkot sa korupsyon. At wag daw gamitin ang pamilya niya para lang ma-divert ang issue. Anong issue? Yung paglabas ng mga pangalan ng mga sangkot dito sa maanumalyang flood projects? Paano yung 51 billion? Hindi ba sinabi na nga ng iba dyan? Para mawala ang duda sa 51 billion ni Pulong Duterte, maglabas siya ng resibo. Ilabas niya kung saan galing dahil sabi ni Baste, every single centavo ay accounted for. Di, ilabas niya yung katotohanan, ilabas niya yung resibo, ilabas niya lahat ng patunay na ginastos sa tama yung 51 billion at matatapos doon ang duda ng taong bayan sa kanya. Ayon dito sa Inquirer, DPWH Yusek Maria Catalina Cabral confirms that around 51 billion was allocated to the District of Davao City Representative Paulo Duterte in 2020, 2021, and 2022, or under the last term of the Duterte administration for infrastructure projects. So, konfirmado na nakatanggap si Paulo Duterte ng 51 billion. Kung sa tama ginastos yung bilyones na yon, di mabuti. Pero ipaalam sa taong bayan. Ngayon, kung hindi, huwag kayong magmalinis. At sa uli, gusto ni Mr. Diskaya na sila ay maging state witness. Pero sila ba ay qualified para maging state witness? So doon sa nagpupumilit ng agagawa na naman ni President Bongbong Marcos kung bakit nagkakagulo ngayon sa flood control, pinagpipilitan nila na si President Bongbong Marcos daw ang may pinakamalaking kurakot dito. Sinabi na nga ni PBBM, kung sakaling
involved kahit yung kanyang kamag-anak, wala pong sisinuhin. Kaya nga lang ang sinasabi ko, mukhang mahihirapan ang investigasyon kahit na sa House or kahit na sa Senado o kahit na doon sa magiging independent investigative body. Dahil kailangan po ng katibayan, kailangan ng resibo. Pagdating sa mga transaksyon na under the table, hindi po uso yung pirmahan. Dahil siyempre, takot silang mabuking. Pero I do hope and pray na meron talagang mapanagot sa anomalyang to dahil napakalalim na po ng korupsyon. Dito pa lang yan sa DPWH. And at this moment in time, mahirap po agad mag-conclude kung itong mga pangalan na lumitaw ay may kasalanan o wala. Let us give them their day in court. Kung sila po ay maiimbestigahan, well and good. Mukhang handa naman silang lahat na harapin itong mga akusasyon laban sa kanila. Hindi tulad ng isang government official na kilala nating lahat. So ipagdasal po natin itong gustong mangyari ni President Bongbong Marcos. Kailangan pong lumabas lahat ng katotohanan dito. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng isang presidente na handang itaya ang lahat para lang labanan ang korupsyon